Kamakailan lang, nagpakita ng kanilang husay ang French Navy sa isang kamangha-manghang pagpapakita ng lakas ng kanilang puwersa. Nag-conduct sila ng test fairings ng Aster 15 at Aster 30 missiles mula sa dalawang matitibay na barko nila, ang Air Defense Frigate na Chevalier Paul at ang kilalang aircraft carrier na Charles de Gaulle. Grabe, talagang hindi mo pa huhuli ang eksena. Ngayon, simulan natin ang laban. Ang mga test fairings na ito, na ginawa bago ang Aquila mission, ay nagpamalas ng di matitinag na kahandaan ng French Navy na harapin ang posibleng mga banta, kahit sa pinakamahirap na kapaligiran. Ang Chevalier Paul, na nangunguna sa air defense bilang bahagi ng Naval Air Group Gun, nagpakita ng kanyang galing sa pamamagitan ng agarang pag-neutralize sa isang long-range aerial threat gamit ang kanilang matapang na Aster 30 missile. Samantala, ang Charles de Gaulle, ang perlas ng French Navy, nagpamalas ng kanilang lakas sa laban sa pamamagitan ng maayos na pagtama sa isang aerial target gamit ang nakamamatay na tumpak na Aster 13 missile. Isa itong patunay sa hindi mapantayang kahandaan ng Navy at ang kahalagahan ng kanilang multi-layered defense system. Pero heto ang mas nakakaintriga, ano kaya ang magiging kapakinabangan kung ang Philippine Navy ay mag-a-acquire din ng ganitong cutting-edge air defense missile system? Una sa lahat, ang pagpapalakas ng ating naval arsenal gamit ang Aster missile system ay magdadala ng malaking dagdag na lakas sa ating maritime defense capabilities. Isipin mo, may kakayahan tayong i-neutralize ang mga long-range aerial threat ng may kamangha-manghang tumpak, tiyak na panatag ang ating maritime borders.